bawal talaga po. Kahit may authorization po. Ang pwede po kasi talaga yung nandito po sila. Yung para sa discount po namin. Thank you. Ni-reject ng isang Starbucks employee ang authorization ng isang customer na bibilhan sana niya ng kape ang kanyang mga magulang. Kaya panoorin natin kung bakit ni-reject. Wala po talaga. Authorization po. Wala po talaga sila. Permanent lang po. Kanina, nagpabili sa akin sila mama at papa ng kape sa Starbucks. Gusto ko silang i-avail yung 40% discount nila ngayon sa mga senior citizens na ngayong araw lang available. Kasi nga, di ba, nagka-issue sila. Kaya pumunta ako ng Starbucks, dala-dala yung senior citizens card nila at authorization letter. Which is ganito naman yung lagi namin ginagawa every time na may pinapabili sila sa labas. Pagdating ko sa cashier, binigay ko agad yung card tsaka yung letter. Pero, Can I purchase senior citizen card? Authorization po. Wala po talaga sila. Permanent lang po. Bawal talaga po. Kahit may authorization po. Ang pwede po kasi talaga yung nandito po sila. Yung para sa discount po namin. Thank you. so ayun, kailangan pala dapat yung senior citizen nandoon mismo sa cafe para ma-avail yung 40% discount. So ayun, nagpunta na lang ako ng ibang cafe para kahit papaano may kape pa rin sila mama at papa. Ito ang short summary. So, bali ang nangyari is that tinake advantage ng customer yung 40% off na parang promo ng Starbucks in response doon sa Senate hearing na medyo nagdadamot daw di umano ang Starbucks sa mga senior tsaka PWD. So ngayon, 40% off. Kaya naisipan ng customer na bilhan niya ng kape ang kanyang mga magulang gamit ang kanilang senior card tapos authorization letter. However, hindi raw tinanggap dahil sabi ng management ng Starbucks, kailangan physically present ang any senior employee para ma-avail nila yung 40% discount. So, hindi lang senior employee, kundi pati na rin yung mga PWDs or persons with disabilities. Pero disclaimer, wala pong intention ito na i-bash ang customer na nag-view and nag-share ng kanyang experience sa Starbucks. Kasi ang titignan nating anggulo dito is bakit kailangan talaga ng presence, physical presence ng mga senior citizens o kaya PWD na mag-avail ng mga 20% discounts. Kaya follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po. And sa mga other social media accounts ko sa YouTube, TikTok, and syempre dito sa Facebook kung nagustuhan yung mga stories ko. Ito na, my personal experience. Number one experience ay nung nasa fast food kami. So, kinuha ko yung mga senior citizens card nila, no? And then, nung nasa cashier na ako, pinesend ko yung senior citizens card. Tinanong ako ng cashier kung kasama ko sila. Sabi ko, oo. And tinuro ko sila doon sa table na inupuan namin. So, okay, thank you, sabi niya. So, yun nga, strictly implemented doon sa fast food chain. Number two, ayan, pumunta naman ako sa isang drugstore and then pinesend ko yung senior citizens card nila and then plus yung booklet. Kasi may booklet na, alam mo yun, pag nag-a-avail ka ng mga gamot, ganyan. And then, syempre, sinama ko na rin yung sa akin kasi paubos na rin yung maintenance ko. Di ba? Nagbe-maintenance ako. Considerate naman yung staff. Sabi niya, it's okay. Basta pinesent mo yung card mo. So, ayun, nakuha ko yung 20% discount. Kaya basically, case-to-case basis talaga. Pero, syempre, expect na may strict implementation talaga siya. So, mabuti na lang, mababait yung mga staff na na-encounter ko. So, for as long as honest ka and wala ka namang tinitake advantage or inaabuso sa privilege na yon, then wala namang magiging problema. Ang nagiging problema lang if may mga iba na nagpapanggap na PWD sila o kaya nagpapanggap na senior sila na merong PWD card, may senior citizens card lang para makapag-avail ng 20% discount, which is very wrong talaga, di ba? My reaction naman kay kuya is that malinis naman yung intention niya and talaga namang legit na bibili talaga siya ng coffee para sa kanyang parents, which is true naman. Kaya lang, let us accept the fact na
strictly implemented talaga ng Starbucks yung ganitong klase na privilege, no, na nag-o-offer sila ng 40% discount sa araw lang na yan. However, syempre, hindi talaga natin may iwasan na may mga abusado na nagpapanggap na senior citizen or nagpapanggap na PWD. One example is parang malabo yung paningin, may PWD, pero malinaw pa na mag-calculate ng, alam mo yun, yung mga ganun. Tapos talagang, makahalata mo talaga na questionable yung pagbibigay sa kanila ng PWD card, and yet they are physically, mentally, emotionally fit. O, di ba? So, nakakalungkot lang kasi may mga abusado talaga na tinitake advantage nila yung mga privilege na offered sa mga legit talaga na PWD, legit na senior citizen. Kaya kung minsan nadadamay tuloy yung mga tao na malinis yung konsensya o kaya yung legit talaga na gustong mag-offer ng 20% discount, no? So nadadamay talaga. So ang mensahe ko lang is wag nating i-bash si Kuya dito sa video na to sa ginawa niyang ito dahil malinis naman yung intention niya, di ba? Malinis yung intention niya na mag-avail ng 40% discount. Kasi nga nag-offer sila ng 40% discount, ang laki nun. And legit naman talaga na nag-aantay yung parents niya sa labas ng establishment. Baka nasa resto sila o kaya nasa loob ng sasakyan na nag-aantay sa kanilang anak na bibili ng coffee para sa kanila. So, nung hindi siya pinagbigyan, pumunta na lang siya sa ibang establishment. And I'm not sure kung na-i-apply niya yung 20% discount sa establishment na pinuntahan niya after Starbucks. Tsaka siguro yung lesson dito is that be always honest na lang, no? Honest naman si Kuya. Kaya lang yung iba, hindi kasi sila honest. Hindi ko alam kung bakit may nagpapanggap talaga na PWD, may nagpapanggap na elderly para lang makamura. Syempre, naiintindihan natin ang hirap ng buhay ngayon, yung challenge talaga sa buhay. Kaya lang merong iba talaga na hindi nakikipagsapalaran ng patas. So, kapag nahuli ka na nagkukunwari na senior or nagkukunwari ka na, alam mo yun, PWD, so pwede ka talagang makasuhan, pwede ka talagang, alam mo yun, magkaroon ng hit doon sa NBI and police clearance mo, may hirapan kang maghanap ng trabaho or mahihirapan kang makapag-abroad in the future kapag nahulian ka na nagkukunwari ka, o di ba? So, yun lang yung lesson na pwede kong ma-share. So, sana may natutunan kayo dito sa video na ito and hoping na makaka-relate din kayo sa totoong buhay, especially kapag nag-a-avail kayo ng 20% discount, which is also beneficial sa ating lahat, pero in moderation naman, di ba? Kasi kapag nagiging sobra na, parang kapag naghahangad ka ng sobra-sobra, medyo nagiging iba na, o di ba? So that's it guys, thank you and have a nice day and always na mag-control.